Alam nyo, itong issue ng Duterte 7 or Duterte 6 o kaya ay Duterte Black. Alam mo, katawa-tawa itong ganitong klaseng pangalan or grupo. Kasi sila ay mga senador ng Republika ng Pilipinas. Bakit may mga ganong grupo? Di ba pag senador ka, dapat malawak ka, dapat pang national ka, dapat mamamayang Pilipino ang iyong paglilingkuran at iyong kakampihan. Kasi pag sinabing Duterte Black, para bang senador ka ng Duterte lang? Parang senador ka lang ng taga Davao City? O Duterte ka lang ng Vice President? O senador ka lang ng Vice President? O senador ka lang ng nakakulong na dating Pangulo? Ganon ba yun? Sige, kung yan ang inyong paniniwala, siguro dapat ang mga Duterte rin na magpasweldo sa inyo at magbigay ng mga allowance nyo, hindi ang mamamayang Pilipino. Kung ang inyong purpose o layunin na Duterte Black ay puro Duterte na lang ang ipagtatanggol nyo, na kahit na may pananagutan sa batas pagtatakpan nyo, kayahiya naman sa inyong mga mamamayang Pilipino. Paano nyo na ipapaliwanag yan sa inyong mga mahal sa buhay na kayo ay senador ng mga Duterte? Dapat senador kayo ng Republika ng Pilipinas. Ang linaw nang kayo iproklama ng National Board of Canvassers ng COMELEC, lead by Chairman George Erwin Garcia, na kayo ay nanumpa sa harap ng mga commissioner at taong bayan na susunod kayo sa lahat ng alituntunin ng saligang batas. Wala namang pinanumpaan kayo na kayo ay magiging senador lang ng Duterte, na kayo ay senador o Duterte Black, na ang inyong laging ipagtatanggol ay mga Duterte. Wala kayong sinumpaang tungkulin ganon. Ang inyong sinumpaang tungkulin ay maging senador ng Republika ng Pilipinas at ng lahat ng Pilipino ayon sa saligang batas, pati mga nasa abroad. Yan ang inyong sinumpaang tungkulin. Bakit inyo pang pinagmamalaki na kayo ay Duterte Black? Alam mo, kung ginaya nyo yung Kongreso na merong Makabayan Black, okay lang yun. Kasi yung mga yon ay marginalized sector. Okay lang yung marginalized sector o kaya district congressman. Kasi iisang sektor yun. Sektor nila yun. Hindi national vote ang kanilang kailangan. At kung national man yung party list, pero marginalized sector yan. Hindi katulad ng Senado, lahat ng sektor ay dapat paglingkuran ng senador kasi senador ng Republika. Yung po malaking pagkakaiba. Ginaya niyo yung Makabayan Black, talaga sila ay black dahil sila mayroong sektor na kinakatawan. Ang Senado, wala namang kinakatawan kung hindi ang buong Pilipinas at lahat ng Pilipino sa buong mundo. Pagkatapos ngayon, ang inyong identity ay Duterte Black, na napakasama ng imahe sa tingin ko dahil hindi katanggap-tanggap na ang senador ay mayroong kinakampihan na political party o pamilyang Pilipino o isang pamilya dito sa Pilipinas. Wow! Anong klase naman yan? Ibang klase. Ngayon, kung professional ka, naintindihan mo ang sinasabi ko. Pero kung sarado ang isip mo, DDS ka. Kaya huwag na kayong manghawa dito. Yung mga balagbag ang kaisipan, sarado ang kaisipan, wala ring alam na katulad ng iba, hindi namin kayo kailangan. Ang kailangan ko rito ay matitinong Pilipino. May pagmamahal at malasakit at prinsipyong Pilipino sa buong mundo, atin ang Pilipinas. Ayan po yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay itong itong impeachment. Sandali, meron yatang, totoo ba yun? Si dating senador Sonny Trillanes, isa sa mga fighter talaga ito, nasa gobyerno at wala, talaga lumalaban para sa bayan. At si dating senador, now Congresswoman Leyde de Lima. Parang nagparamdam si de Lima na kung mayroong magpapile ng impeachment laban sa mga maestrado ng Supreme Court, willing niya suportahan. Ibig sabihin mag-i-endorse siya. At ito naman si Trillanes ay mukhang nagpiprepare na. Kasi mahilig ko talaga itong mag-file ng kaso. Ang daming kinasuhan nito. Nag-file ng kaso sa ICC ng 2017 laban kay Duterte. Nag-file ng kasong smuggling at corruption laban sa mga Duterte sa DOJ. Ang daming pinalang kaso nito Mga libel, cyber libel laban sa mga DDS vlogger. Ito ngayon,
Ang balita ko po, nagpe-prepare na rin ang kampo ni Trillanes ng mga ebidensya at sila'y mukhang inaaral na nila gagawin nila ang pagpapile ng impeachment laban sa mga maestrado ng Supreme Court kung kinakailangan. Inaayos pa po. Pero isa sa nagparamdam siya na yan ay gagawin. Kasi nga, meron pong karapatan ang kahit sino. Hindi lang si Trillanes, hindi lang si De Lima ang merong opinyong ganyan. Kahit sino, allowed mag-file ng impeachment laban sa lahat ng impeachable official kung sa tingin nila'y umaabuso sa kapangyarihan. By the way, ang impeachment po ay, ang mga impeachable official, hindi lang pwedeng i-impeach dahil sa pera. Korupsyon, hindi. Yung pang-aabuso sa kapangyarihan o pagkasira at nawala ang tiwala ng mamamayan sa isang particular office at opisyal ng gobyerno, ay yan ay parte ng o ground for impeachment. Kasi public office is public trust. Yan po yung nasa saligang batas. Pag yung public office ay nawala na ang public trust, yan ay ground for impeachment. Ayan, para may idea kayo. Kung itong ginawa at ruling ng Supreme Court ay hindi mababago at ang tingin ng mga tao ay nawala na yung public office is public trust, ay pwede ng ground yan na mag-file ng impeachment before Congress again. Kasi yan po yung proseso. Ayan, binigyan ko kayo ng tip. Hindi ng pera. Hindi katulad ng kay Sara, meron nang public trust, nawala na yung public trust. Meron pang nawawalang pera, meron pang lagayan at korupsyon sa Bureau, sa Department of Education, meron pang matinding pagmumura at pag-uutos ng buhay, kuhanin ng buhay ng Pangulo. Ang tindi nun. Yun ang matindi. Kaya nga hindi pangkaraniwan ito pa. Pangalawang Pangulo nagsalita ng ganun. Lahat yun ay labag sa saligang batas. Labag sa mga batas. Labag sa isang hindi dapat ginawa ng isang opisyal, lalo na yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. So inulitin ko ang pagpapile po at petisyon o ground sa impeachment sa mga impeachable official, hindi pera lang ang involved. Yung kawalan ng tiwala, yung public office, public trust, pag nawala yan, ground na yan. Mula sa yung mga impeachable official, President, Vice President, Chief Justice, Associate Justice, mga chairman at commissioner ng mga constitutional body, kasama ang Office of the Ombudsman, COMELEC official, chairman, commissioner at Civil Service Commission, COA chairman, lahat na ho ng mga impeachable official. Hindi lang pera. Okay? Kaya may tip ako sa inyo, yan po ang kailangan. Nasa saligang batas yan. Hanggat nandyan po ang 1987 Constitution na hindi magbabago, at pag inaral po ninyo, napakarami po ng mga magiging basihan na legal para panagutin ang mga umaabuso sa lipunan.